Tara, samahan niyo nga kami sa gala namin dito sa Davao del Sur. First time ko nga ito dito sa Davao. Muntikan pa nga hindi natuloy ito. At dito nga sa The Berries Farm Cabin and Restaurant ang unang stop namin. Sa pagkakatansya ko nga, may 3 oras din ang biyahe namin ito galing sa Jensan kung may sarili kayong sasakyan. And saktong-sakto nga, foggy pagdating namin dito kasi nga nasa medyo mataas din lugar ito. At itong unang pinuntahan nga ni Mama na spot, ito nga yung pinaka-highlights nila na spot. At akala ko nga, mani lang to para sa akin, pero nung nandito na ako, at hindi ko na nagawa yung mga shot na gusto ko dito. Plus dagdagan pa ng takot ng mga kapatid ko. Wala rin, di na nangyari yung mga gusto kong shot. Yung pa-drone effect na gamit lang ang tripod, hindi ko rin nagawa. Dahil makita ko pa nga lang yung baba nun, medyo kinikinalbutan na nga ako. Ito pala yung restaurant nila dito. At tingnan nyo nga, pag nasa bundok talaga no, yung mga insekto malulusog, tingnan nyo naman yung langgam nilang laki. At bago nga sana kami lumibot-libot dito, naisipan nga namin, kumain na lang muna sana. Kaya pumasok nga muna kami dito sa restaurant nila para makita nga yung menu nila. Ito nga at may pa-vintage vibes nga yung ambience nila dito. Napaka-cute lang ng design ng restaurant nila. At lagusan nga ito sa kabila ng overview looking nila. Busog na busog nga ang mata mo dito sa mga views, lalo na kung sa syudad ka nakatira. At bihira ka nga lang makakita ng mga ganitong views. At dito nga yung overview looking area nila. At alam nyo ba, dyan sa gilid niyan, marami ring nakatanim na berries. Iba't ibang klase din yun. Mapapaisip ka nga kung paano kaya nila hinaharvest yun or hinahayaan na lang nila dyan. At since majority nga sa mga kasama ko ay busog pa, ito na at hindi na lang muna kami kumain. Tumintingin-tingin nga muna lang kami dito. Kung meron nga kaming magustuhan na bibilhin, dito nga merong jam, dried berries at mga anik-anik. At after nga namin dun sa restaurant, bumaba na nga rin kami dito sa berries farm nila. At tuwang-tuwa rin talaga ako sa mga colorful na bulaklak nila dito. At dito nga yung entrance ng berries farm nila. Yes, berries kasi nga iba't ibang klase ng berries ang meron sila dito. Baguio vibes nga lang ang peg, no? Dito nga sa entrance nila, ayan, pwede kang manghiram ng sombrero nila, pang protection sa init. At mini basket na paglalagyan mo nga ng mga berry na nakuha mo. Kuha na ba tayo dito? Ay, di ba dito? Parang wala naman strawberry. Antayin natin sila. Sundan muna natin sila. At dito nga sa klase ng berry na to, dapat puro itim na siya bago mo kunin or pitasin. Kasi pag mayroon pa siyang halong pula, ibig sabihin hindi pa siya hinog. Katulad nito, purong black na siya, kaya pwede mo na yung kunin. Ah. Aray. Kahit nga papitas-pitas ka lang dito ng mga berries, is mag-i-enjoy ka na rin talaga. Sa pagkakaalala ko nga, nasa 1,000 nga ang 100 grams nito. At dito na nga yung strawberries area kung saan nabanda sila mama. At medyo marami na nga silang napipitas dito. Nagmamachalitas. Wala ko daw sa mga basket na. Yes, marami na yan. Dahil yung sa mga kapatid ko nga, hindi pa nga lang yata nabubuo yung ilalim ng basket. Mag-e-enjoy ka nga talaga sa kakapitas ng mga prutas dito dahil feeling mo nga isarili mo pananim ito. Wala na ba? Saan wala na ba ibang berry? Namisto kayo. Meron nga ring mga guide dito kung gusto nyo malaman ang tungkol sa mga berries. Pinapaliwanag nga rin nila dito kung saan bansa ito mga galing. At assorted na nga ito kung ilang grams ang makukuha mo dyan, yun lang rin ang babayaran mo. Itong mga kapatid ko nga, huli na nga sila dito sa strawberry. Inuna nga kasi nila yung mga berries na hindi naman natin common na nakikita katulad ng strawberry. At dito nga sa area na to, ito nga daw yung berry na kahit hinog na, medyo maasim pa rin. Isa nga lang ang kinuha dito ni Mama kasi titikman niya na lang muna kasi mas gusto niya nga rin sa berry is yung matamis. At dito nga banda is yung mga berries na hindi mo pa nga pwedeng pitasin dahil nga pinaparami pa nga nila. Hindi ko na rin talaga matandaan kung anong mga pangalan ng mga berries na to. Basta merong berry, yun na yun. At dito nga sa berries na to is dahan-dahan nga tayong pumitas dahil nga pag natinig ka dito is kakapit daw ito sa balat mo. Ito, ganda ito no ka. Kani? Ipakita po, di mo kamot. Murag nilaw. Ayun ang, ano, wala pa na.
Ito. Yan o, sa gilid. Ilusot. Iwan ka makita kay na kay sombrero. Yan nga gam. Sige. Kita mo? Ang dalawa? Yan. Ito? Yung isa pa. Meron pa nga doon sa kabila oh. Ay, ito oh. At ito nga berry na to is parang small version siya ng strawberry pero wala siyang laman sa loob. Vacuum siya at bawal mo nga palang tikman ang mga berries dito habang namimitas ka dahil nga meron silang ina-spray dyan. Hindi yan. Saan? Yan. Kotikan ka. Tingin. Malapit na nga kaming matapos dito at medyo marami na nga rin silang napitas dyan. Doon nga ito babayaran sa mismong pinaka-entrance nila. At dito nga, pwede ka nga rin palang bumili ng mga berry na pananim nila. At abot kaya lang talaga yung presyo nila dito. Bumili nga si mama ng isang klase dito na nabubuhay siya kahit mainit na panahon. Masyadong onto. Kanina pa kayo. Ang tagal-tagal na nga. Hindi para sa shake. Tagal kami sa ano. Ay, diretso pa on? Yes po. Ready to eat ka na po. Panit lang ko din. At dito nga, ipabalik na nga kami sa service namin at meron pa kaming next destination. Kaya see you in our next vlog para sa aming next destination. At kung saan yan, abangan. At pahingi na rin ng favor, baka kung pwede, pasubscribe naman ang channel ko. Salamat!